Creepy Midnight Stories. Magandang gabi. Bago mo buksan ang kwentong ito, siguraduhing sarado ang bawat bintana at pinto. At kung sakaling may marinig kang kaluskos sa itaas, huwag agad sumilip. Dahil sa kwentong ito, may isang nilalang na naghihintay sa bubong ng dorm mo. Si Roberto ay isang senior sa kolehiyo. Nakatira sa isang lumang dorm sa gilid ng campus. Kilala ang dorm sa mga kwento ng kababalaghan, pero matagal na rin siyang naninirahan dito at hindi siya naniniwala sa mga kwentong iyon. Hating gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, habang nag-aaral siya sa kanyang mesa, nakarinig siya ng mga hakbang sa itaas. Inisip niya lang nung una ay ang mga ka-dormmate niyan na naglalakad. Pero tahimik ang buong dorm. Walang ilaw sa bubong, walang bukas na pinto. Lumipas ang ilang minuto, biglang naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang likod. Paglingon niya, wala. Ngunit maya-maya may narinig siyang malalim na ugong, parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa bubong. Nagtaka si Roberto, kaya dahan-dahan siyang lumakad papunta sa hagdan. Pagpasok sa hallway, nakita niya ang isang anino sa bubong. Matangkad, payat at may matutulis na kuko na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ano yan? Bumulong si Roberto sa takot. Hindi nagtagal, narinig niya ang malakas na hampas sa bubong. Parang may sumalpok sa bakal na rehas. Tumakbo siya pabalik sa kwarto, pero bago pa niya maisara ang pinto, may isang malamig na kamay ang humawak sa hawakan. Walang mukha ang nilalang, walang mata. Ngunit ramdam ni Roberto ang matinding gutom ng aswang. Tila gusto siyang lamunin ng nilalang mismo. Sa isang iglap, napatingin siya sa bintana at nakita niya ang anino ng aswang na dumudulas sa bubong papunta sa kabilang dulo ng dorm. Parang nagmamasid sa bawat kwarto. Hindi siya nakatulog buong gabi. At mula noon, tuwing madaling araw, naririnig niya ang kaluskos sa bubong. Parang may nag-iikot, naghihintay, at tinitingnan ka rin. Kung sa tingin mo ay ligtas ka sa dorm mo, mag-isip kang muli. Baka sa susunod na gabi, kapag tahimik na, may isang nilalang na nagmamasid sa bubong ng kwarto mo. At sa pagkakataong iyon, ikaw ang susunod nitong titingnan. Muli, magandang gabi at sana'y ligtas kayo sa inyong mga dormitoryo.